nung July 4 deadline. Yan yung huling araw ng pag-submit ng mga interesado o nag-a-apply na maging bagong ombudsman, papaalis na, magre-retiro ng ombudsman na si Samuel Martires. Si Samuel Martires ang kasalukuyang ombudsman, patapos na. Yung kanyang fixed term na 7 years ay magtatapos na sa July 27, 2025. Kaya ang binigay na deadline ng Judicial and Bar Council sa mga gusto, yung mga mag-a-apply, ay July 4. Ngayon, si Boying Rimulya, Secretary of Justice, nag-submit na ng kanyang application noong July 4. As of July 4, mayroon pang 16 na iba na nag-submit din. Kaya 17 silang lahat na nagbavay. Ibig sabihin, nag-aambisyon at gustong maging ombudsman. So, nang tiningnan ko yung pangalan ng 16 pang iba, mabibigat din. Isa sa nakita kong mabigat, si Kim Henares. Marami pang mabibigat. Marami pang mabibigat na mga aspirants. Ito, tingnan nyo. Ipakita ko sa inyo yung mga pangalan ng mga aspirants. Mga nag-a-aspire na maging ombudsman. O yan mga kabunyog yan 17 names vying for ombudsman position. 17 kasi kasama na si Boying. Sino-sino ba ito? Yan. Associate Justice Samuel Gairlan. Ibig sabihin, nakaupo pa ito ngayon na Associate Justice ng Korte Suprema, si Samuel Gairlan. Magre-retire siya diyan, ay magre-resign sa Supreme Court, tapos uupong ombudsman. Ganyan ang nangyari kay Martires. Si Samuel Martires, nakaupong ombudsman, Associate Justice, pero nung mag-retire si Conchita Carpio Morales, nagka-interest siya sa ombudsman. Kasi fixed term yung ombudsman, 7 years. At saka mataas din yung naposisyon ng ombudsman. Hindi tulad ng Korte Suprema, Associate Justice ka, marami kayong Associate Justices. Pero kapag ombudsman ka, ikaw yung mataas na posisyon doon. Wala kang kapantay. Pag Korte Suprema, pantay-pantay kayo, except yung Chief Justice. Ito, Attorney Kim Jacinto Henares, ex-BIR Commissioner. Yun, matindi ito. Panahon ni Pinoy ito na BIR Commissioner. Michael Aguinaldo, ex-COA Chairperson. Yun din yan Jason Rodenas, RTC Judge, hindi ito masyadong kilala. Associate Justice Michael Songgi, ay Musngi. Yun, Sandigan Bayan. Matindi rin, Beda Epres, CHR Commissioner. Associate Justice Bautista Corpin, Court of Appeals. Mabigat din, Sa Office of the President, Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Ano pala to, Udisla ang tawag dyan. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs yata ito. Ano to? Malapit ito kay Lisa Araneta. Office of the President. Undersecretary Romeo Benitez, hindi masyadong kilala ito. DILG. Felix Reyes, PCSO Chairperson. Presiding Justice Geraldine Icong. Ito. Presiding Justice ng Sandigan Bayan. Controversial ito Ito yung mga kasama ito sa mga nag-acquit kay Revilla. Saka kay Revilla sa Enrile. Itong si Geraldine Icong. At ito rin yung nag-dismiss ng mga Coco-Libby cases. Attorney Melvin Matibag, PDP Laban, Duterte ito. Associate Justice Mario Lopez, Supreme Court, retired na, Duterte din to. Associate Justice Stephen Cruz, Court of Appeals, retired. Tapos si Boying Rimulya nga. Sino pa ba? Ang last, Judge Benjamin Turgano, retired din. At Attorney Johnny Garocci, private law practitioner. Mabibigat. Mabibigat, Ngayon, kung titingnan natin itong mga aspirants na to, ang makikita natin dyan, mga kabunyog, mga kababayan,
kung gusto natin ng independent, ibig sabihin talagang matapang, independent-minded, si ano yan, Kim Henares yan. Kim Henares yan. Si Kim Henares, matapang talaga yan. Panahon ni Pinoy, ano yan, BIR. Pero marami rin dyan, mga Duterte, ano? Halimbawa, yung Mario Lopez, retired Supreme Court Associate Justice. Tapos yung si Garland, mga appointee yan ni Duterte, mga bedan, mga kamprad niya yata yan. Saka yun si Matibag, mga Duterte rin, identified kay Duterte. Ito namang si Ekong, Sandigan Bayan Presiding Justice, ay medyo naman to, obvious na pro-Marcos to. Obvious na pro-Marcos. Itong si Ekong, maraming mga decisions nito lately, yung tungkol sa mga kaso sa yaman ng Marcos, dinismiss na yata nito ni Ekong. Tapos na-acquit si Revilla saka si Enrile. O kaya medyo maraming nagre-react yan. May mga nababasa akong post. Wag si Ekong. Wag si Bautista, wag si Mario Lopez, saka si Garland, saka si Matibag, mga Duterte yan. Si Kim Henares ang medyo talaga independent-minded. Ang problema lang kay Kim Henares, syempre, ang gusto rin ng Marcos, kung maglalagay siya ng ombudsman, yung poprotektahan siya. Ay hindi tayo nakakasigurado diyan kay Kim Henares. Parang Conchita Carpio Morales yan. 'Di ba? Parang Conchita Carpio Morales yan. Kaya ang pipiliin din talaga Kim Henares or Boying Rimulya. Nagbo-boil down dun sa dalawa, no? Nagbo-boil down dun sa dalawa. Si Kim Henares, okay. Kakasuhan niya ng mga Duterte. Pero kakasuhan din yan ang mga tao ni Marcos. Kaya kung talagang independent na ombudsman na talagang kakasuhan kung sino man, hahabulin kung sino man, walang pinapaboran, si Kim Henares yan. Kaya lang I doubt kung i-appoint yan ni PBBM. Di ba? I doubt kung i-appoint yan ni PBBM. O sabi ni Mar, dilawan daw. Ay ano ngayon kung dilawan? Siya naman yung matino dyan. Di ba? Si BBM talaga ang magpipili dyan. Iris Caminsa, tama yan. Procedure mga kapunyog ng pagpili ng ombudsman, ganito yan. Mayroon kasi tayong tinatawag na Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council, yan ay konseho na nag-i-screen ng mga applicants. O halimbawa, yung 70 na yan, kasama na si Boying Rimulya, nag-submit na yan ng application sa Judicial and Bar Council. Itong Judicial and Bar Council, magsasagawa ito ng interview. I-interviewin yung mga yan. I-interviewin yan. Mula dyan sa mga applicants na yan, pipili yung Judicial and Bar Council ng tatlo. Halimbawa, Rimulya, Henares, pangatlo, kung sino pa dyan. Michael Aguinaldo, ganon. Tatlo, isasubmit yan kay PBBM. Pipili dyan ang presidente ng ombudsman sa shortlist. Yan yan ang procedure diyan. Kumbaga ang nag-i-screen, ang nag-i-interview, ang tumitingin ng kung ito ba talaga yung sa 17 pipili ng tatlo. Ngayon, paano kung hindi kasama si Rimulya, pero si Rimulya ang gusto ni PBBM? Ibabalik niya yung lista. Panahon ni Pinoy, ganun ang nangyari. Yung Judicial and Bar Council nag-submit ng shortlist ng tatlo. Walang nagustuhan si Pinoy, sino man dun sa tatlo. Binalik. Pili na naman yung Judicial and Bar Council. Tama si Kyoto Kigarashi, recommendatory screening yan. Parang ang nag-i-screen, nag-i-interview, tumitingin sa sa qualification, background, ang Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council, pumipili sila ng tatlo. Paano kung walang mapili ang presidente doon sa tatlo? Paano? Yan? Ang mangyayari dyan, ibabalik ng presidente. Pili kayo, wala akong gusto dito sa tatlo. Ganyan ang nangyari kay Pinoy noon. Okay si Boying Rimulya kasi talagang kakasuhan niya ng mga Duterte.
sa ombudsman ay sa impeachment ni Sara Duterte ay talagang gagalaw yan bilang ombudsman. Ipoproduce niyan yung mga bank records ni Sara. Kaya malaki ang magiging tulong ni Remulla sa impeachment ni Sara. Pangalawa, talagang kakasuhan niya ng mga Duterte. Alam na natin yan, hindi naman nasisindak yan si Remulla. Problema lang talaga kay Remulla, poprotektahan naman yan ang mga kaalyado niya sa politika. Yun naman ang hindi maganda. Pwede na yan si Remulla. Pero, dapat bago siya umalis bilang ombudsman, kasuhan niya pa rin yung mga dapat kasuhan kahit kasama nila sa politika. Yun ang pinakamagandang legacy niya. Magbago na siya. Kung siya'y politiko dati, na ano talaga, pinoprotektahan yung kakampi, sana, pag naging ombudsman siya, kasuhan yung mga Duterte, suhan niya rin yung mga kakampi nila na natiwali, na kurap, para bago siya umalis, kasi may sakit na siya grabe na yung, 'di ba? Ano na ito, parang binigyan na lang ito ng second chance na buhay si Remulla. So parang yung pag-aano niya ng kanyang second na chance sa buhay, ayusin niya na yung kanyang mga legacy. Ay yung una, maipakita niya na siya'y walang pinipili kahit kakampi. Wow! Kapag ganun yung naging record ni Remulla bilang ombudsman, ay ang galing na legacy niya niyan. Kaya yan yung mga kabunyog. Kaya kumbaga, ako sa tingin ko, si Remulla, hindi naman yan mag-a-aspire ng ombudsman, aalis ka sa pagka-Secretary of Justice, mag-a-aspire ka ng ombudsman, tapos hindi ka nakakasiguradong ikaw ang mapipili. Sa tingin ko, di ba? Napaka-ano nun. Secretary of Justice ka na. Tapos, magre-retire, re-resign ka para maging ombudsman. Ay baka napangakuan talaga sa kanya yung pagka-ombudsman, hindi natin alam. Anyway, kung si Remulla man ang talagang gusto ni PBBM na maging ombudsman, okay naman. Pero ayusin niya lang yung legacy niya bilang ombudsman. Kasuhan niya pa rin yung mga kakampi nila na basta tiwali. Di ba? Kasi mahirap naman yon na magaling sana siya pero pagdating sa kalaban, kila Duterte, pagdating sa kakampi, baka naman protektahan niya. Sana wag. Kasi kung ganyan, mas magaling pa si Kim Menares. Si Kim Menares, kakasuhan niya ng mga Duterte, kakasuhan din niya ang mga kakampi ni Marcos basta tiwali. Yung problema, siyempre si Marcos, ayaw niya rin na ng ganyan na ombudsman. Dapat kung may ombudsman, kakampi niya. Siyempre, ay si Kim Menares, independent nga yan si Kim Menares Anyway, basta ang inaano natin dito, medyo mabigat ang kalaban pala ni Anyway, basta ang importante diyan, yung mga tao ni Duterte, wag ma-appoint. Wag ma-appoint. Mayroon diyan mga nag-a-aspire, mga kabrad ni Duterte sa San Beda. Okay naman si Boying kung talagang siya ang pinipili ni PBBM, pero sana maging totoong ombudsman siya. Halimbawa, si Saldico, kakampiyan nila Romualdez, ay kung talagang maraming ginawa si Saldico na kabalbalan, lalo na dun sa issue ng budget, yung mga pagmaniobra dun sa budget, kung talagang may ebidensya, kasuhan niya rin ni Boying Remulla. Ang ombudsman, kahit walang mag-file ng reklamo, pwedeng mag-initiate ng kaso ang ombudsman. Ang ombudsman ay hindi korte. Siya ang prosecutor. Ilinaw ko lang ang korte ay ang sandigan bayan. Pagdating sa mga corruption, graft, ang korte ay ang sandigan bayan. Ang ombudsman, ang prosecutor. Kaya kahit walang magreklamo sa ombudsman, pwede ang ombudsman mag-file ng kaso. In fact, kayo, kung may nakikita kayong reklamo sa isang opisyal ng gobyerno, pwede kayong sumulat sa ombudsman kahit hindi kayo magpakilala. Isumbong nyo lang. Kami ay ayaw ko pong magpakilala, hindi na po ako magpapakilala, pero dito po sa customs dito sa aming lugar. Dito sa aming lugar ang customs dito corrupt. May mga dito ang corrupt na mga customs officials dito sa amin ay si ganito sa ganyan. Bawat buwan may mga ganito yan na natatanggap galing kay ganito kay ganyan. Iimbestigahan niya ng ombudsman. Pag naimbestigahan niya ng ombudsman, ang ombudsman mismo ang magkakaso kahit walang complainant. Ganyan po ang ombudsman. Ganyan ang kapangyarihan niyan. Kahit walang ombudsman, ay walang formal complaint, wala. Ordinary letter lang. Kahit sumbong lang. Ganyan po katindi ang ombudsman. Kaya nga tayo na prostrate kay Martires.
Bakit tayo na-frustrate kay Martires? Napakatindi ng kapangyarihan ng ombudsman nung panahon ni Duterte. Yung ombudsman pa ang nagtanggol sa mga kurap. Di ba? Ha? Di ba? Imagine niyo nung naupo si Martires, ano ang unang ginawa ni Martires na memo? Ang memo ni Martires, huwag ibibigay ang salin, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng isang official ng gobyerno kung wala siyang pagsang-ayon. Imagine niyo yan. Hindi pwedeng i-release ng isang opisina ng gobyerno ang nire-request na salin ng isang interested party kung ayaw pumayag ng concerned na official. Kaya anong klase yan? Anong klaseng ombudsman yan? Prinotektahan mo pa ngayon yung official. Kaya frustrated ang tao sa panahon ni Martires. Prinotektahan talaga si Duterte. Ang mga tao ni Duterte. Ngayon, kaya ang dapat kay Remulla, kung maupo siyang ombudsman, i-reverse niya yon. Bawiin niya yung memo na yon ni Martires. Bawiin niya yon. Yun ang una niyang gawin. Katapos, yung mga kakampi nila na may kaso rin ng katiwalian, kasuhan niya rin. Yan, sasaludo ako kay Remulla niyan. Pagka ginawa yan ni Remulla, magandang legacy niya yan. Ganyan ang ginawa ni Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, appointee ni Pinoy. Pero, alam nyo yung PNP chief noon, si Purisima? Si Purisima, kaibigan ni Pinoy. Kabarilan, kaibigan, kainuman. Pero kinasuhan ni Conchita Carpio Morales, si Purisima. Di ba? Pangalawa, sino pa ba ang kinasuhan ni noon? Yung mga DAP, kahit si Butch Abad. Di ba? Diniklara na illegal yung mga DAP. Yung DAP noon, yung pork barrel, DAP. Kinasuhan din yun ni Conchita Carpio Morales, si Butch Abad. Si Butch Abad, tao ni Pinoy yun. Kaya si Butch Abad talaga, Conchita Carpio Morales, talaga yun eh. Wala sa kanyang kaibigan. Nirespeto naman siya ni Pinoy. Kasi yun naman ang gusto ni Pinoy noon eh. Na ikaw, ombudsman, kung sinong gusto mo, kasuhan mo, wala akong poprotektahan dyan. Di ba? Ganun. Pero pagdating ni Pinoy, inappoint si Martires, wala na, nabago na. Nasira na yung imahe ng ombudsman. Ngayon, patapos na si Martires. July 27 na lang, 2025. Sana ang papalit ay matino. Ngayon, ang problema kay Remulla, matapang to, kakasuhan nito ang mga Duterte. Pero yung kakampi, sana naman wag. Kasuhan niya pa rin kahit kampi. Basta tiwali. Pag ginawa yan ni Remulla, sasaludo tayo sa kanya. Ang ganda ng legacy niya. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Lagi niyo pong subaybayan ang mga talakayan ni Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo. Magandang araw po. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.